Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back. Dito po sa PNR at ito nga mga karbo natin, lumihis ang utak. Nako, bakit ang purol ng utak ni Torni? Ha? Duterte, lagi. Nako, yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago po ang lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. Sawa ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, nako, ito po mga karibin natin, i-share ko po muna sa inyo itong mga balitang ito. Unahin na po natin si President Bongbong Marcos Jr. Ito po ang kanyang pinakabagong pahayag 2 hours ago mga kababayan mula po sa balita. Yan ha. Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sa kabila ng sa kabila ng paglipana ng fake news, hindi umano pwedeng pikiin yan ng mga nagpapakalat nito ang testimonya raw ng mga Pilipino hinggil sa mga proyekto at programa ng pamahalaan. Ibig sabihin mga kabayan, meron palang mga Pilipino na nagte-testify. Sana makita po natin ito, no? Itong mga nagte-testify na mga Pilipinong ito. Patungkol po sa mga proyekto at programa ng pamahalaan. Iba kayong mga nagko-comment or mga nagte-testimony dyan, yung mga nakakatanggap lang ng ayuda. No? Sige nga. No? Kung talagang meron ba kayong mga proyekto? No? Yung mga big ticket projects, sige nga, maglabas kayo at na maging tayo mismo, no? Maglalabas tayo ng testimony, no? About po dyan sa sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. na proyekto at programa ng pamahalaan. Kasi mga kababayan, hindi naman magpuputak-putak ang mga Pilipino, ang mga ordinaryong Pilipino, kung meron po silang nakikita, no? Na improvements, kung progressive ba ang Pilipinas sa panahon ng administrasyong ito, di ba? Ito po ang caption nila. PBBM iginiit na di pwedeng i-fake pagpapasalamat ng mga Pinoy sa mga programa ng gobyerno. Okay. I get it mga kabayan. Baka nga yung pamimigay ng ayuda. Kasi talagang nagpapasalamat po talaga ang mga Pilipino doon sa pamimigay ninyo ng ayuda. No choice eh. If you don't do it, hindi ka rin bigyan ng ayuda. Diba? Kapag hindi ka magpasalamat, baka hindi ka na ulit makatikim ng ayuda coming from the government. Diba? Ganun lang naman yun kasimple mga kabayan. But what I'm trying to point out here, no? Ito daw mga nagtetestimonya, no? Hinggil sa mga proyekto ng pamahalaan. Ang hinahanap ko po yung proyekto na sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. Yung mayroong nagtetestimony daw na may proyekto ang pamahalaan. Well, good news, no? Congratulations po sa inyo kasi nakita nyo po yung proyekto ng pamahalaan natin. Congratulations. Pero para naman po doon sa mga ordinaryong Pilipino hanggang ngayon, are still expecting a project from the government, paano nga na magkaka-project, magre-resign na nga po yung 400 or nag-resign na nga po yung 400 na engineers kasi hindi nga po binayaran yung kanilang sahod. Diba? Saan pong proyekto niyan? Well anyway, ano pong inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, grabe ito mga kababayan. Ito po yung nasa thumbnail natin kanina. Lumihis ang utak, no? Bakit ang purol ng utak ni Torni? Ito po kasi yun mga kababayan. Pakinggan muna natin at bigyan natin ng reaksyon ang video ito. May reaksyon po ba ang si Pangulo or ang Malacanang dun sa ulat na di umano yung mga Chinese spies ay may donasyon sa PNP? Okay, as of now, pag-aaralan po natin yan. So, first strike, mga kababayan. Sabi po ng reporter, may komento po ba yung Pangulo or Malacanang? Yeah, sabi niya,
pag-aaralan po natin yan. Ibig sabihin, pag-aaralan ng Pangulo, ng Presidente, or pag-aaralan mo lang, ha? Attorney Claire Castro, ha? O, patuloy tayo. Kung ito man po ay naging donasyon, in good faith, kailangan po talaga natin malaman dahil hindi naman po masama ang tumanggap ng donasyon. Okay? Sa panahon po ng pandemya, nabalitaan po din natin na marami po natanggap na ambulance, na mga sasakyan, tama ba? Ambulansya, especially Davao City. See that, mga kabayan? How this attorney, how this Yusek, no? Turn the table to Duterte. No? Ang sinasabi po ng reporter, ang tinatanong po ng reporter, PNP ay yung China spy to the PNP donation. Tapos ang isasagot, Davao City, Duterte. Tingnan natin na kung ano pang isasagot. Nanggigigil ako mga kawin sapagkat. Well, anyway. Parang marami na ibigay ang China sa Davao City sa panahon po ni Mayor Mayor Sara at the time. Wala pong masama So, pandemic yun mga kabayan. Ito. kung tatanggap tayo ng donasyon if it is done in good faith. So, kung ito naman po pala ay parang ibinigay, pero merong kakaibang dahilan for that, kailangan po nating imbestigahan yan. So, ang una mong ibigay, no, bago ka magsalita dyan, ibigay mo yung dahilan. Kayo ang nag-aakusa ngayon, di ba? Kayo po ang nag-aakusa na mayroong ibang dahilan. Sinasabi mo kanina, pandemic, because of pandemic, eto mga kababayan, ipapakita ko na lang po yung balita. Ni-research ko po ito. Ito po ang sabi dito mga karibin natin. Sabi niya kanina, okay lang tumanggap ng donasyon in good faith. In good faith po ito. Philippines, ito sabi dito JEC, no, or JAC, yan, donated ambulances and vans to help pandemic fighting. Ito po, naka-highlight po dito. In order to help Davao City improve the efficiency of patient transfer and save more patients' lives. The Chinese embassy specifically donated, no, 10 units, yung tinatawag lang AGC vehicle to Davao City government, including 4 ambulances and 6 vans. Yan mga kabayan. Yan po ang idinonate nung panahon ng pandemic. Tama po kayo. Panahon po ito ni Mayor Sara. Now, sinasabi kanina dito, no, na baka iba yung dahilan. Yun yung hinahanap kong ibang dahilan na sinasabi niya. Kasi ang dahilan po ng China why they donated these ambulances and vans, no, to efficiency, no, transfer and save more lives. Transfer the patients, no, and save more lives. Yan po ang dahilan nila. Ngayon, kung lalagyan po ni attorney, no, ng ibang kahulugan yung pagtulong ng China, kailangan sila ang mag-provide. The burden of proof ay nasa kanila. Kasi sila po ang nag-aakusa that there is something else. Aside of China's help, mayroon pang iba. Di ba? Ngayon, wag niyo pong ibibitin ng taong bayan. Kasi ang lumalabas, pinasasama niyo na naman ang Duterte because of that donation. Ang tanong lang naman sa'yo kanina, Torny, no? Kung ano ang magkokomento ng palasyo ng Malacanang doon po sa Chinese spy na nag-donate di umano sa PNP. Then you go to Davao and you nagkalat ka, di ba? Eto naman. Sige nga, ipaliwanag nyo rin. Kasi di ba, hindi naman masama ang donasyon. Eto. Nung panahong yun, mga kababayan, kaibigan po natin ang China. Because President Duterte and China is close, di ba sila? Kaya tumulong ang China. Now, eto, meron din po akong ipapakita, mga kababayan, na isang balita, no? Eto. Sabi po dito, US hands 500 million military aid boost to Philippines amid China tension. So eto,
Nag-donate po ang US ng 500 million, no? Military aid, mga kababayan. Dahil daw sa tensyon dyan sa China. So, donasyon din po ito, Torny. No? Baka ang US po ay merong ibang dahilan aside of donating military aids, no? Baka may ibang purpose pa sila, ba? Aside of donating, di ba? Maybe pinalalakas nila ang pwersa nila dito, no? O, anong masasabi mo diyan, Torny? Just to be fair, di ba? Wag lang puro China. May US din na nag-donate, no? Kung hindi naman pala masama ang mag-donate, then what is the issue? Kasi nga po, ang tinatanong lang po sa kanya kanina, mga kababayan, yung Chinese spy daw na nag-donate sa PNP. Pero bakit niya pumunta pa siya sa Davao at doon siya nagkalat-kalat ng mga istorya ng ganito-ganito? Nag-donate yung China. Now, eto rin, nag-donate din po ang US. What can you say, Torny? No. Sinasabi niya, baka, di ba sabi niya kanina dito, ulitin natin dito. Ito naman po pala ay parang ibinigay. Pero merong kakaibang dahilan for that. Nasaan po ang may kakaibang dahilan? No? Dito po, 500 million military aid to boost, no? the Philippines dito po sa tensyon ng China. Di ba? Parang mas iba ang dahilan ng US for giving 500 million military aid. Di ba? Nagkakaanuhan tayo dito mga kababayan. Huwag niyong gawing tanga ang taong bayan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Noong July po ito, July 30, 2024 mga kababayan. Huwag niyo pong gawing tanga ang taong bayan. Hindi dahil nandyan kayo ang tagapagsalita, maniniwala na sa inyong taong bayan. Marunong po ang taong bayan. Marunong po silang mag-research. No? Kaya huwag niyo pong puro kayo paninira sa Duterte. Diba? Bumabalik naman sa inyo. Wala tayong magagawa kasi hindi mo rin naman mapigilan yung mga information. Nandyan na yan sa internet. Diba? Anong masasabi niyo dyan mga kabayan? Well, anyway, hayaan na po natin sila. What I'm trying to point out here mga kabayan, bakit kailangan lumihis ni attorney sa pagsagot doon po sa katanong ng reporter? At bakit kailangan niyang i-connect sa Davao to Duterte yung pangyayaring yun? Di ba? Anyway, ano pong inyong opinion dyan mga kababayan? Eto, panoorin po natin at bigyan ng reaksyon ang video ito. Eto na po. Most corrupt ang isang well-loved president na nilabanan niya ang korupsyon sa ating bansa. So, mayroong binanggit ni Attorney Claire Castro na isang international namumuro si attorney firm, na nag-publish ng kanilang research na sa buong mundo most corrupt si Pangulong Duterte. So, tingnan natin itong research group na ito kung ano ang credibility niya. Maaasahan ba? Ito, ang binanggit niya is Organized Crime and Corruption Reporting Project o CCRP. Ito, maganda itong post ni Dare to Ask, isang napakagaling mag-research na social media influencer. Palagi kong binabantayan ang kanyang mga post. Grabe pala. Paninira lang pala kay PRRD yung report. Kita nyo na yan? Dahil kasi masisense nyo naman di ba mga kababayan, kung paninira o hindi. Pinakakurap na presidente. Totoo. Bakit? Pinakakurap pero madaming pinatayong mga infrastructure. May pandemic, hindi nagkamatay ang mga tao sa Pilipinas, no? Kung itong administrasyon pa siguro mga kababayan, ay nako. I don't know. Saan tayo pupulutin Kung saan tayo pupulutin mga kababayan. Kung ngayon magkakaroon ng pandemic. Ngayon nga kahit walang pandemic, yung last year mga kababayan, no? Fourth quarter ng last year, nagkaubos-ubos yung mga gamot sa ospital, sa mga centers, di ba?
Kung napansin nyo yun, sa mga barangay ninyo, sa city ninyo, di ba? Nagkaubusan, mga kababayan. Oh. Kung ikaw po ay talagang kailangan mo na ng gamot, bibili ka na po doon sa mga butika. Kasi wala nga pong libreng gamot, mga karibi natin. Paano pa kaya kung pandemic yun? Papatawa ka ba? Sasabihin mong kurap? Ba? Ay, nako. Kagagawan ng US, kagagawan ng CIA. Okay. Ito, 8 minutes ago, na-post ni Dertoas. Sabi niya, nako, PCO Undersecretary Claire Castro, ang basis mo na agency who declared President Duterte as #1 in their list in 2017 as corrupt is a US aid-funded organization which was exposed by French newspaper Mediapart in December 2024. Okay. Ito yung naipublish sa French newspaper. USAID, ito yung mga ng CIA, yung gusto nilang sirain na gobyerno o pabagsakin. So yan mga kababayan, hindi pa man umiinit yung kanyang binitawang impormasyon, bistado na agad si Torny, no? Yan Torny. Connected ka ba sa CIA, Torny? Ang bilis mo kasing makapag ganyan-ganyan, di ba? Well, anyway mga karibi natin, ano po ang inyong reaksyon, opinion, patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video mga kababayan. Maraming salamat po. Sana ang bayan ko sa magnanakaw na tao.